Ano pong subject? Okay, now we have the general education science items. Okay, so science items po ito. Alright? So, ready na kayo? Answer the number 1. Which organism is an example of fungus? Aling organism dyan? Okay, mga teacher, pakitingnan ng inyong magiging score ha. Paki-check ang magiging score nyo. Paki-check ako, okay? Para mataas ang awareness nyo kung kayo ba ay okay na sa subject area na to, sa science o kailangan pa ng aral, okay? So, dyan sa mga notebook at papel nyo ay itara nyo ang inyong magiging tama. Alright? Okay. Anong sagot nyo dyan? Wait lang mga teacher, hindi ko makita ang inyong mga comments. Ito yung sagot kanina. B for baby. Ayan. B for baby. O, may nasasagot ng letter A. Algae ba? How many items po ito? 40 items, I think. 40 science items. Ito po yung madalas talagang lumalabas sa let. Madalas na uulit. Okay? Ayan. So, pa-share po ulit ng live natin mga sure ha. So, pa-share ako bago ko ibigay ang answer nito. Okay. Paki-share po ng live natin and po heart. Paabutin natin tong heart natin ng 100,000 hearts. Ang sagot po natin dito ay, of course, that's yeast. Okay? Yeast po and not algae. Okay? Yeast po. Hindi po si algae po ay hindi under ng fungus. Po, very good yan. Autotrophic daw si algae. Okay, ang sagot po natin dito ay yeast. Kasi po ang yeast ay isang example na fungus. Isang uri po siya ng fungus. Okay? Yeast po ang sagot dyan. Ito yung ginagamit talaga natin na paggawa ng tinapay, ayan, ala, kasi po may kakayahan ito mag-ferment, okay? Or mag-process ng sugar. Okay? Yes po, autotrophic po si algae. Autotroph. Yes. Alright. So, ito namang euglenoids. Okay, itong euglenoids, protist po siya. Alright? Protist po yan. And then si entamoeba. Yes. Uri siya ng microbe, okay? Dudulot siya ng sakit po, itong entamoeba. So, hindi po siya example ng fungus. Alin dito? Again, yeast. Pakitandaan na po ito. Letter B. Ayan o, letter B. A po ba? Ayan na, sure, ang answer key natin. It's letter B, yeast. Yes, amoeba daw. Okay? So, nakakapagpatae. Ayan yung amoeba. Microbe siya, bacteria siya. Alright, next. So again po mga sure ha, mag-avail kayo ng reviewers if you want the copy of my PowerPoint and then review materials, access to actual questions, join our group for only 150 pesos. Okay, ayan. Which of the following is an example of a useful function for bacteria? A, can clean up oil spill by digesting hydrocarbons. B, may be used as vectors to introduce proteins. C, can synthesize new forms of heavy metals. Or D, may be pathogenic and can cause human disease. Okay, thank you, Chair Ernie, sa gift. Ayan, thank you so much. Congratulations pala ulit, Chair Ernie Lasala, for topping our summative exam. Okay, both Janet and Prof. Ed, napakagaling. Napakagaling ni Chair Ernie. Ayan. So, congratulations ulit, Chair. Ayan, nag-send ako sa inyo ng GCash. So, i-check nyo yung telegram nyo. Alright. Okay, so ano sagot natin dito? It's letter A po. Okay? Hindi po letter B. Okay, mga sure? Useful function for bacteria, it can clean up an oil spill by digesting hydrocarbons. Kasi po may bacteria po itong kaya niyang kumain or mag-process ng langis. Okay? Sure, Ernie, kahit pwedeng talking stage lang. Ayan, sure, Ernie, may nagkaka-crush na sa'yo dito. Ayan. Okay, so, yung bacteria na yun, nagagamit siya panlinis ng oil spill. Okay, so that's letter A po. Again, useful function for bacteria, it can clean up oil spill. Okay, now, hindi, negative po. Yes, letter D may be pathogenic and can cause human disease. So, tanggal na natin agad siya kasi ang hinahanap natin dito ay useful function. Okay? Yes, very good, teacher. Oh, ayun, letter B naman po, ginagamit bilang vectors. As a genetic engineering po ito, hindi siya natural na gawain ng bacteria. Tapos, can synthesize new forms of heavy metals. Of course, hindi naman kayang gawin ng bacteria yan. So, nababago niya lang ang anyo ng metals, but hindi niya kayang mag-form ng heavy metals. Okay, hindi niya kayang mag-synthesize. Yes po. So, it can clean up oil spill. Alright? Goods na tayo doon. Next, which blood vessel? Okay, which blood vessel is responsible in carrying blood away, okay, away from the heart? Sagot. A, veins, B, arteries, C, capillaries, or D, venules. Alin po ang nag-carry ng blood away from the heart? Is it capillaries, venules, arteries, or veins?
Tingin ako ng sagot yung mga sure. Again po, magsagot kayo sa mga notebook nyo dyan ha, para na monitor nyo kung ilan ang tama nyo at ilan ang mali. Alright, ayan. Tingin ako ng mga messages nyo mga sure. Ayan, most sent B. Okay, so ang sagot po natin dito of course ay, ano ba muna yung venules? So maliit na daluyan lang siya ng dugo. Kumokolekta siya ng dugo from the capillaries, okay? At dinadala niya yun sa veins. At yung veins ay pabalik sa puso, okay? Capillaries naman po, mali din siya. Manipis na daluyan lang siya ng dugo na doon nagaganap yung palitan ng oxygen, nutrients, tapos yung waste products natin. And si veins naman po ay, it carries blood back, okay? Pabalik sa heart, okay? Back to the heart. Alright? So, paano to madaling tandaan? Kapag away, edi letter A, arteries. Carrying blood away, that's letter A, arteries po. Okay? Arteries. Kapag naman back to the heart, edi veins. Alright? Kapag naman po veins, back to the heart. Back to the heart. Ayan. So, mga sure, malinaw na po? Alright. Yes po. Kasi yung mga small things or ways para ma-remember nyo yung item, ay gawin nyo na or gawa-gawaan na kayo. Yes. Which protist can cause dysentery? A. Gorilla Beringel, B. Plasmodium vivax, C. Streptococcus, or D. Entamoeba histolytica? Kakabanggit ko lang yan kanina doon sa isang item. Ano po ba pag sinabi nating dysentery? Pagtatae. Okay? Pagtatae po yung dysentery na yan. So, ina-LBM ba? Ayan. Okay, ano ba yung Gorilla Beringel? Tanggalin na natin yan. Uri po yan ng gorilla. Okay, hindi po siya protist. Plasmodium vivax, pakitandaan na po, malaria po yan. Okay, nagkakos ng malaria, hindi po dysentery. Ang streptococcus naman po ay sa sore throat. Okay, sore throat. Bacteria po siya na nagkakos ng sore throat. Alright, and so ang sagot natin dito ay letter D po. Okay, letter D. Okay, next. Which organism is classified under kingdom fungi? Which organism is classified as under kingdom fungi? Streptococcus nga po ay sa sore throat. Okay? Sore throat po. Bacteria na nagkakos ng sore throat. Ayan. So, ang sagot po natin dito, kingdom fungi. Again po, ang red algae po ay hindi fungi. Nabanggit ko na yan kanina sa inyo, ha? Hindi po fungi ang algae. Alright? Ang diatoms naman po, protist po siya na gumagawa ng pagkain mula sa sunlight. Alright? Autotrophic din siya. Ito ding red algae actually. Okay, so ang sagot po natin dito ay Microsporidia. Alright? Microsporidia po yan. Okay, so ito po kasing Microsporidia na to, maliit siya na parasite. Okay, so ang sagot po natin dito ay Microsporidia. Alright, so dati po ito yung kabilang sa protist, pero nung nakita na pasok sa fungi yung kanyang DNA, so under fungi na po si Microsporidia. Example natin ng kingdom, okay? Ayan, kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protist, kingdom Monera, and kingdom Fungi. Ayan. Tama ako. So, paki-search tong mga kingdom na to ha, para kayo mismo makahanap na kung anong mga klaseng organism ang under sa kanila. Alright? Ayan. Alright. So, ang next item natin ay human reproduce when an ovum is combined with a sperm leading to the development of an embryo. This form of reproduction is called A. Asexual reproduction, B. Fertilization, C. Budding, or D. Binary fission. Okay, sige. Let's rationalize this. Hanapin muna natin ang mali. Ano nandiyan ang pinakang mali? Ovum is combined with a sperm. So, tanggalin na agad natin si asexual reproduction. Kasi pag sinabi natin asexual reproduction, walang kasangkot dyan na sperm o ovum. Okay? Ginagamitan siya ng ibang organisms tulad ng bacteria. Okay? Ang asexual reproduction. Okay? Saan nangyayari itong asexual reproduction? Sa mga plants, right? Okay. Ang budding naman po, B daw ay topic nila kanina. Okay. So, ang binary fission po natin, asexual reproduction po yan ng bacteria, ang binary fission. Alright? So, ang sagot po natin dito ay, okay, ang budding po nangyayari din sa plants. Alright, diba? Tinatawag tayong budding, grafting. So, ang sagot po natin dito ay letter B, fertilization, of course. Kasi, again, when there is an ovum, ano ba yung ovum? Egg cell ng babae, and then sperm cell ng lalaki, at pag nag-combine sila, it will lead to the development of an embryo, and that's, okay, tayo na yan. Okay? Embryo and then fetus stage na, and then until maging ganito naka-perfect. Hala,
Okay. So again nga po, paano nga po nangyayari ang formation ng embryo? Paano nga nangyayari ang formation ng embryo? Ano nga ang ating mnemonics dyan? Gaphe size. Okay, Gaphe size. Okay. Yun na po ang tawag natin sa ovum and egg cell. That's the gametes. And then, papasok si fertilization kapag nag-combine na silang dalawa. Ayan, ovum is combined with sperm. Ayan po ay fertilization na. And then, magpo-form po siya ng zygote. So, una ay gametes. Okay? Pag tinatanong din po kasi yung formation ng embryo sa let. Okay? So, we have the gametes. Okay? Gametes, yung ovum, and then sperm. Pag nag-fuse po yan, that's fertilization. Okay? Now, ano mangyayari sa fertilization? Ayan, pag nagsama silang dalawa, magpo-form na sila ng zygote. After that, magkakaroon ng process na cleavage, which is magkakaroon ng division, okay, yung cells, and magiging multi-celled na siya until maging embryo na. Okay, so that's the embryo formation process. Alright, Gaphe size. Okay. Ayan, lobat na daw ako. Ay, chinarge ko na po mga sure. Okay, next. Ano daw ang waste product of photosynthesis? Okay. Is it carbon dioxide or oxygen? Carbon monoxide, hindi naman po siya kasama sa process ng photosynthesis. Hindi naman siya kasama. Okay? Ang nitrogen, hindi rin naman po ito kasama sa process ng photosynthesis. So, ang pagpipilaan mo lang dito is carbon dioxide or oxygen. Okay? So, ano po ang waste product ng photosynthesis? Letter D, that's oxygen po. Ano ba ang mga waste product ng photosynthesis? Of course, glucose and oxygen po. Okay? Carbon dioxide po ang gamit ni photosynthesis. But, ang nire-release niya po ay oxygen. Nakikita niyo po ba itong DOONOI or DUNOI? Ayan na lang po ang tandaan natin dito kasi ito ang madalas din naman tinatanong sa Gen Ed. Okay, DUNOI. Ibig sabihin, during the day, okay, ang photosynthesis ay nangyayari. Okay, kasi kailangan niya ng presence ng sunlight, of course. So, sa photosynthesis, plant takes in carbon dioxide and releases oxygen. Okay, sa photosynthesis po. So, ang nilagay ko dyan, DOONOI, day, oxygen out. Okay? Day, oxygen out, and then night, oxygen in. Yan na lang po ang palatandaan natin dyan. Okay? So, sa umaga po kasi, ang nangyayaring process sa plants ay photosynthesis. Pagdating naman po sa gabi, that's respiration o humihinga ang halaman. Okay? Yes po. So, sa gabi, ang nire-release ni plant ay carbon dioxide. Sa umaga po, ang nire-release ay oxygen. So, hindi na po kayo malilito na ha. Tandaan nyo na lang itong DUNOI. Okay? Day, oxygen out. Night, oxygen in. Okay? Pakitandaan po yan. O, sagot. A hypothetical ecosystem contains lettuce or the producer, and then a caterpillar, the primary consumer, a small passerine bird or the secondary consumer, and a lion, the tertiary consumer. A gardener arrives and sprays pesticide, killing all the caterpillars. So what can happen to the ecosystem? A. The passerine birds will thrive. B. The lions will eventually die. C. The passerine birds will convert to herbivores. Or D. The lettuce will wither and die. Sagot kayo. Ba't iba-ibang sagot nyo? Sure na ba yan? Final answer na ba yan? Ipupusta nyo na ba ang mga kapitbahay nyong marites? Tanggalin na natin yung the passerine birds will thrive. Okay? Uunlad ba sila? Mas lalo pa ba sila makakasurvive? Nawalan nga sila ng pagkain. Okay? Yung passerine birds daw magiging herbivore, tanggalin na rin natin yan. Hindi basta-basta po yun. It's not how it works sa ating environment. Alright? Hindi po yan katulad ng tao na pwedeng maging vegetarian kapag gusto nila. Alright? Now, the lettuce will wither and die. Tanggal na po agad yan kasi mas lalong ang dadami dahil walang kumakain. Alright? Kaya po, ang sagot natin dyan ay letter B po yan mga chur. Okay? Kasi nga po, letter C daw. Hindi po basta-basta pwedeng magpalit ng pagkain ng isang organism sa environment. This is because it's a food chain, mga chur. This is a linear sequence. Okay? Kung sino po ang nakikinabang. And of course, the lions will eventually die kasi mamamatay na yung food chain. Alright? Kasi kapag nawala ang caterpillars, okay, wala na makakain ang passerine birds. So, hindi sila mag-thrive, mamamatay na rin sila later on. And then, wala na rin makakain ang lions. So, they will eventually die. Okay? The food chain was ruined na. Okay? Ayan. So, ang sagot po ay, so the lions will eventually die. Ayan. Kaya letter B po ang sagot natin dyan. Okay ba yun? Now, kapag tinanong, alin daw ang linear sequence, okay, linear sequence. Kapag linear sequence ang tawag, that's food chain. Kapag intertwined, yun po ay food web. Okay?
Okay, what is the molecule that allow plants to capture energy from sunlight? A. Oxygen, B. ATP, C. Carbohydrates, or D. Chlorophyll? Sagot. Okay, very good. That's chlorophyll. Kasi pakitandaan po, ang chlorophyll po ay ito po yung green pigment na nasa chloroplast ng halaman. Okay? Ito po ang sumisipsip ng energy mula sa sunlight para magkaroon ng photosynthesis. Alright? That's chlorophyll or the green pigment in the chloroplast. Okay? Gets nyo po yun mga chur? ATP naman po, ito na yung stored energy. Okay? Ano daw ang ATP? Ang kanta daw ni Bruno Mars. Pati po yun. Ang ATP po mga chur ay adenosine triphosphate po yan. Okay, again, adenosine triphosphate po ang ATP at yan po ang nagke-carry ng energy for all living things. Ano, sa cells po. Okay? Yun po ang nagke-carry ng energy. Okay, stored energy in all cells ng lahat ng living things. Okay, that's adenosine triphosphate. Hindi po apati-apati ni Bruno Mars. Okay, at ni Rosie. Ayan. Okay, so this item, a human arm, a bat's wing, and a seal's flipper are examples of A. Analogous organs, B. Homologous organs, C. Embryonic organs, or D. Vestigial organs. That's letter... ano ba pag sinabi natin embryonic organs? Okay? Ito yung mga organs na nabubuo during the embryonic stage. Okay? Or yung mga bahagi ng katawan natin. Okay? Embryonic stage. So, tanggal na to. Hindi to kasama dito. Vestigial organs. Okay? Vestigial organs po. Ang vestigial organs natin na tinatawag ay yung mga organs na hindi na active or wala nang silbi sa katawan natin. Okay, that's vestigial organs. Ano example po natin ito? Appendix ng tao. Ayan. Kino-consider po siya as vestigial organ. So, kahit tanggalin siya, pwede pa rin tayong mabuhay. Ano? Ayan. So, tuloy lang ang life. Ayan po, vestigial organ. So, wala masyadong silbi or hindi active sa ating katawan. Pakitandaan po, tinatanong din yan sa LET. Okay, appendix po ang sagot doon kapag ang hinahanap ay vestigial organs. Now, ang analogous organs po, meron po siyang magkakaibang structure pero parehas ang gamit. Okay? Again po, analogous organs, magkaibang structure pero parehas ang gamit. Anong example natin dito? Pakpak ng ibon at pakpak ng insekto. Magkaiba yung structure niya, diba? But it's the same gamit. Panglipad. Okay? Panglipad. Now, ang sagot po natin dito ay homologous organs. Ano naman po kapag homologous organs? Okay? Ang homologous organs naman ay same structure siya, pero iba-iba ang gamit. Okay? Magkakaiba ang gamit due to evolution yan mga chur. Halimbawa po, ang braso ng tao ginagamit sa paghawak, ang pakpak naman ng panige para sa paglipad. Tapos ang flipper or palikpik ng seal o sea lion ay para sa paglangoy. Okay? That's homologous organ. Same structure but different function. Okay? Analogous organs, different structure but same function. Okay? Pakitandaan na po yun, ha? Ayan. So, kapag tinanong sa inyo, human arm, bat's wing, seal's flipper, okay. Pare-pareha sila ng structure, pero iba-iba ang function. That's homologous. Ayan. Kapag tinanong naman, pakpak ng ibon, pakpak ng insekto, that's analogous. Okay? Ayan. Okay na po. Gets yun, mga chur? Gets po yun? Alright. Next. An important endocrine gland that is shaped like a bow tie and located in the neck is called A. Pituitary gland, B. Adrenal gland, C. Parathyroid gland, and D. Thyroid gland. O, sagot. Sagot kayo mga chur. Alin daw ang endocrine gland na shaped like a bow tie and located sa neck ng tao? Alin dyan? Pituitary gland, adrenal gland, C. Parathyroid gland, or D. Thyroid gland? Ayan. Sa mga nagme-message mga chur, okay, pakibasa po ang details natin. Nandun naman na lahat. So, this is your sign. Kung kayo ay nasa live ko and hindi pa kayo nakapag-avail ng reviewers na talagang nakatulong sa akin to get a high rating, this is your sign na mga chur, okay? So, I hope ma-encourage kayo and ma-motivate kayo kapag nabasa niyo yung review materials ko. Katulad ng mga reviews ko dyan. Ayan. I hope, okay. Kasi nakikita ko naman yung progress nyo. Okay, again, ang sagot po natin dito ay thyroid gland po. Yung parathyroid gland, nasa likod po siya ng thyroid gland natin and responsible po siya sa pagre-regulate ng calcium. Okay? Ang pituitary gland naman po, nasa utak natin yan. Gumagawa yan ng hormones na magkocontrol sa iba pang glands natin.
Okay? Okay na po yun mga sir. So, ang sagot natin dito ay thyroid gland dahil siya po ang nasa may leeg natin and bow tie po ang shape niyan and then siya po ang nagre-regulate ng metabolism natin and nagpo-produce din siya ng hormones katulad ng thyroxine. Okay? So, that's thyroid gland. Alright, next. Which of the following is an organism that feeds on necrotic? Okay, clear now? Audible? Loud and clear? Okay. Mga sir, A to D po ito. A, vulture. B, parakeet. C, algae. Or D, yeast. O yan, okay na daw. O, apat na options po ito. Nagtabi-tabi lang sila. Close masyado yung mga options dito. Sorry na. Okay. So, ang sagot po natin dito again ay mag-avail na kayo para magka-Wi-Fi fiber na si Ma'am. Naka-PLDT na nga ako. Ayan. Alright. So, ang sagot natin dito ay letter A po yan. It's vulture. Again po, ang vultures po ay scavengers na kumakain ng mga nabubulok na hayop. Okay? Ayan. And then, ang parakeet, again, uri yan ng ibon. Ang kinakain niya ng mga prutas at buto. So, hindi siya scavenger. Okay? Algae, again po. Algae, autotroph po yan. Photosynthetic din siya. Kaya niyang process ng photosynthesis and gumagawa siya ng sarili niya pagkain. So, hindi siya scavenger. And yeast ay uri ng fungus. Alright? Maliwanag na po tayo doon. Next. The asexual reproduction which occurs when a new organism develops from the outgrowth is called sagot is called A, fission, C, budding, B, fertilization, or D, grafting. Mula daw sa outgrowth. Ano ba pag sinabi nating outgrowth? Excuse me. O, may nasasagot na naman ng fertilization. Parang gusto kong pitikin sa noo yan. Ha? Ang tapang. Okay? Ang fertilization, again, ay combination of ovum and sperm cell or egg cell and sperm cell. So, that's sexual reproduction po yun. Okay? So, tanggalin na po agad natin si fertilization. O, ang fission, ano ba pag sinabi natin fission? O, ang fission po, yan yung paghahati ng organism sa dalawa, katulad sa amoeba. Okay? Ang fission po, paghahati yan ng dalawang ng organism. Ano? Ayan. Okay, paghahati ng isang organism sa dalawa. Yan ang fission, okay? Tingin ako sagot nyo. Ano sagot nyo? Budding or grafting? Ang sagot po natin dito ay budding, mga chur. That's letter C po, okay? Budding po, budding. A sexual reproduction which occurs when a new organism develops from an outgrowth. Alright. Ang grafting po, artificial na propagation yan sa halaman. Ano pagkakaiba ng grafting sa budding ba? Ano daw ang pagkakaiba nun? Kapag grafting, mga chur, ang bahagi po na ginagamit dyan ay sanga or tangkay ng halaman. Ano? And then, ikakabit siya dun sa tinatawag natin na rootstock, dun sa pagkakabitan. Alright? Ang budding naman po, ginagawa siya dun sa mga maliliit na halaman. Okay? Sa mas maliliit na halaman. Anong ginagamitan ng budding? Katulad ng rose, o mga cherry, ganyan. And then, kapag tinawag naman natin grafting, ito na yung malalaki, katulad ng mangga, ganon. So, para sa malalaking halaman si grafting, si budding naman sa maliliit na halaman lang. Okay? Ayan po ang pagkakaiba ni grafting and ni budding. So, wag po kayo magmadali again, mga chair, kasi hindi lang po ang budding ang lumalabas. Pwede rin lumabas si grafting, pwede rin lumabas si fertilization. That's why ina-explain natin ang bawat option. So, kung gusto nyo ba, wag na tayo mag-ratio. Ayan, kung nagmamadali kayo. Ala, nagalit. Irarush pa ba natin? Dire-diretso na lang. Kasi gusto nyo next na eh. Huwag po kayo mainip, sure. Okay, makinig po kayo. Kasi kailangan po natin ng ratio dito. Alright? Kasi nangangarag din po ako pag nagmamadali kayo. Okay? So, I hope be patient po sa pakikinig sa akin. Ayan, sa pag-ratio ko. Kasi ayoko rin na nagmamadali masyado. Ang hirap. Ang hirap mag-isip ng concept na isasabi sa inyo kapag nagmamadali tayo. So, please be patient sa pakikinig. Ayan. Alright. So, predation is a relationship exemplified by, sagot, an orchid attached to the trunk of a narrow tree, a hunter shooting duck in the forest and having it for dinner, a tapeworm living in the gastrointestinal tract of a toddler, or D, a clownfish living with a sea anemone. An organism consuming another organism, that's predation po, okay? A hunter shooting a duck in the forest and having it for dinner, okay? An orchid attached to the trunk of another tree, that's commensalism. Again, nagbe-benefit po yung isa and hindi po na-harm yung isa, okay? That's commensalism, yung letter A po, and yung letter D din, actually, that's
Yes. Sorry. Mutualism po yung letter D natin, okay? Ang mutualism po kasi si clownfish at si sea anemone nagbe-benefit parehas ano. Okay, yes po. Sorry. Nagmekos-mekos na. Okay? At tapeworm living in the gastrointestinal tract of a toddler. That's parasitism po. Yes po. Sorry na. Okay? Yan. Mutualism po yung letter D. Ayan. Commensalism po yung letter A. Predation po si letter B. And parasitism po si letter C. Okay? Again po, pag sinabi natin commensalism, yung isa ay nagbe-benefit without harming the other. Okay? Ayan. Next. The molecule that contains an organism's genetic makeup is called A. Genetic membrane, B. Nucleic acid, or C. Nucleolus, or D. Cytosol. Okay. Tingin ako na sagot niyo mga chur. Is it nucleolus? Really? Are you sure? Sure ba yan mga chur? Nucleolus ba? Okay, ang cytosol naman po kasi, cytosol yan actually, cytosol. Okay? Ano, yan ay parang likido na part ng cell, hindi po siya nagkikarry ng genetic information, okay? Ang genetic membrane naman, wala namang ganun, okay? And then, ang nucleolus po, bahagi siya ng nucleus, pero hindi siya yung naglalaman ng genetic material natin, okay? So, ang sagot po natin dito ay nucleic acid po, okay? What is the process used by plants to convert the energy from sunlight into chemical energy? Ayan, very suki ni Let. Ano, itong tanong na to, talaga. Suking-suki ni Let. Hindi yata nawawala to every season eh. Meron din ba nitong September? What is the process used by plants to convert the energy from sunlight into chemical energy? Hindi na natin kailangan pang magpatumpik-tumpik dyan. Of course, that's... Ano ba yung cytolysis? Cytolysis, ito yung sumasabog yung cell dahil sobrang daming tubig. Ano? That's cytolysis. Phytochemical conversion, hindi naman to related kay photosynthesis. Diffusion, yun po yung paggalaw ng molecules from higher to lower concentration. Okay, yun yung diffusion. So, ang sagot natin dito ay, di ba meron din ng September, meron din ito ng March. And itong binigay ko sa inyo ngayon, meron ito ng 2015, meron ng 2016. So, hindi nawawala si photosynthesis. Ano? Favorite ni Let. Diba? Umuulit-ulit din talaga yung ibang item. Pamigay na to actually, diba? Bonus na. So that's photosynthesis, of course. Yes, A, photosynthesis. You convert the energy from sunlight into chemical energy. Proceed tayo sa next. Next one. What are the thin structures though that are essential for cytokinesis, amoeboid movement, and changes in cell shape? A. Nanofilaments, B. Myosin filaments, C. Microfilaments, or D. Pseudofilaments. Sagot-sagot. Tingin ako ng mga sagot niyo. 9 PM naman po lagi yun. So, Saturday and Sunday po yun. Okay. So, ano ba yung cytokinesis, mga chur? Okay. So, part po siya ng process ng cell division. Actually, specifically, part po siya ng mitosis. Okay? Wherein yung cell nag-divide into two daughter cells, diba? So, dito po, ang tinatanong, ano daw yung thin structures essential for cytokinesis, amoeboid movement, and changes in cell shape. Ang sagot po natin dyan, mga chur, ay microfilaments. Okay, that's microfilaments po. Kasi ang microfilaments po ay bahagi po siya ng cytoskeleton na tumutulong po sa cell movement or dun sa cell division na nangyayari. Okay? Alright, so that's microfilaments po. Okay, next. Hindi po science. Ang focus ko po ay Gen Ed and Professional Education. Nagkataon lang na tonight ay Gen Ed Science po ang aking nirarasyo. Okay, so Gen Ed Rationalization tayo, Gen Ed Science tonight. Ayan. Another item, what are the hair-like structures that is responsible in moving mucus and debris out of the respiratory tract?
A. Plasma membrane, B. Centromere, C. Actin filaments, D. Cilia. Lahok-lahok po itong subject ng science ha. So ito po yung mga madadalas na lumalabas sa um, Gen Ed science, about science. Recorded po itong live na ito. I-upload ko po ito. If you want to join and have access, message niyo po ako. Follow me TikTok profile to join our online review. Okay, so tanggalin na po natin ang inyong pagkalito and pagka-confuse sa cilia and sa villi. Okay? Ang hair-like structure that is responsible in moving mucus and debris out of the respiratory tract, ang sagot po natin dyan ay cilia, mga chur. Okay, that's cilia. Okay, now tanggalin natin, dahil lagi yung nalilito kung alin ang sagot kapag alin ang magiging villi, alin ang hair-like structure, alin ang finger-like structure. Ang pagpukusan po natin ay yung function nila. Saan ba nagpa-function si cilia, mga chur? Saan ba nagpa-function si cilia? Ang location po ni cilia sa ating katawan ay mainly po sa respiratory tract, okay? Sa respiratory tract natin and sa fallopian tube. Now, anong function niya? Okay, anong function niya? Kay cilia muna po tayo. Alright, si cilia po kasi, sa daanan siya ng hangin sa respiratory tract natin. Anong function niya? Siya po yung taga-linis or taga-move ng mga mucus, okay? Dumi, alikabok sa ating respiratory tract, okay? For example, sa bronchi and sa trachea natin. So, si cilia po yan. And hair-like structure po siya, okay? So, pagpasok naman po kay villi, tandaan po natin kay villi, siya po ay responsible sa ating small intestine. Okay, matatagpuan po natin si villi sa ating small intestine. Ano po siya? Finger-like structure. Okay, ano daw po ang function ng villi? Pinapalawak niya po yung surface area na mag-a-absorb sa nutrients from our digested food. Okay? Siya po yung nagpapalawak ng surface sa ating intestine para ma-absorb natin yung mga digested foods natin. That's the villi. Now, meron pong question sa let na sinasabi doon na alin daw yung hair-like structure, okay? Alin daw yung hair-like structure na nagpa-function sa ating small intestine. That's still, okay? Ano pong tinatanong doon? Intestine pa din. So, that's still villi. Kasi po, meron pa rin tayong tinatawag na hair-like structure na microvilli. Kasama po siya ng villi sa small intestine natin. And ang function pa rin nun is to widen the surface of our intestine para ma-digest yung food, ay ma-digest yung mga nutrients ng food natin. Okay? So, again po, kapag sa small intestine ang tinatanong sa item, that's villi. Okay? Gets po? Yes po. Kaya nga po si cilia yung naglilinis. Okay? Nag-move ng mga mucus, dumi, alikabok sa respiratory tract natin. Pagdating naman po sa fallopian tube, si cilia naman po yung tumutulong para yung egg cell from the ovary ay mag-move papunta sa uterus. Okay? Yun po ang function nilang dalawa. So, wag na po kayo malilito doon. Okay? Ayan. Gets po yun? Gets po yun? Maliwanag po ba yun? Maliwanag na ba, mga chur? Saan nga po si cilia? Sa respiratory tract or sa fallopian tube. Okay? Si villi po, sa small intestine lang po siya. Okay? Ginagamit siya sa absorption ng nutrients from our digested food. Gets? Alright. Next. Yan, gets down. Okay. Who was the father of modern taxonomy and responsible for coining the term Homo sapiens for human? Okay. Ang ancient taxonomy natin, si Aristotle po. Alright? Ayan. Si Chatton dito, siya naman po yung nagbigay ng concept about prokaryotes and eukaryotes. Okay? Si Aristotle po, ancient taxonomy po yan. And then si Kaplan po ay about sa kingdom system naman. Ayan. Si H. Kaplan. Okay? Let's have another item. What is a possible consequence of eutrophication? A. Water that is colorless and color-free. B. Significantly diminished sea harvest by fishermen. C. Decreased toxicity of bodies of water. D. Less turbidity of water. Sagot. Alin daw ang possible consequence of eutrophication? Ano ba pag sinabi natin eutrophication? Ito yung sobrang nagiging excess or labis yung nutrients ng sa tubig, okay? Yung nutrients sa tubig, kaya nagdudulot siya ng algae bloom, okay? Dumadami yung algae. Nauubos ngayon yung oxygen sa tubig at siya yung nagiging sanhe kung bakit namamatay ang mga isda. So, ano magiging result nun? Ano yung consequence niya? Okay. Yes, dumadami yung algae. So, ang sagot natin dito, of course, ay okay, letter. Kasi diba, ang eutrophication nga, masama siya. Okay, so mali na agad yung letter C. Decreased toxicity of bodies of water. Mas lalo nga dumadami yung toxins dahil ng algae. Okay? So, okay, yes po. Yes, so that's letter B po. Kasi there will be diminished sea harvest by fishermen dahil magkakaroon ng fish kill.
Ang daming mamamatay na isda. Okay, pakitandaan po yung eutrophication ha. Diminish sea harvest. Uunti. Okay, uunti ang ma-harvest na isda. Ayan. Okay, magtatap na ba? Hala. Familiar ba yung tanong? Ayan. Okay, which of the following statement is true about the textbook laid on the table? A, the textbook undergoes deceleration. B, what textbook undergoes the textbook undergoes acceleration. C, no force is acting on it. Or D, the sum of the forces acting upon it is zero. Okay, sagot. Mali na agad yung letter A, the textbook undergoes deceleration. Wala naman pong motion na nabanggit dyan, kaya walang deceleration na mangyayari. Letter B, undergoes acceleration. Again, hindi naman po yan gumagalaw, kaya wala pa rin acceleration. Now, no force is acting on it. Mali din po ito kasi there is forces. Ano yung forces na yun? It's the gravitational force and normal force niya. But, balance po siya kasi the textbook is laid on the table. So, balance po yung forces na to. Okay? Ang sagot po natin dito is the sum of forces acting upon it is zero. Okay? Kasi yung, yung gravitational force, nasa equilibrium silang dalawa. Okay? Kaya the sum of the forces acting upon it is zero. Okay? So that's gravitational potential energy. Diba? A textbook laid on a table. Ayan. Next. Okay. Next. Pa-extend daw. Hindi pa ba kayo pagod mga chur? Kamusta po ang score? Ayos na ba sa science subject? Okay na ba sa area na to? Kamusta po ang mga score mga chur? Tingin daw? Tingin nga po ng mga score nyo. Ayan. Besides solid, liquid, and gas, ano ang ika-4 na state ng matter? Alin? Alin dyan? Okay. Pwede natin itong add one out. Okay. Kasi po, pag sinabi natin yung foam, okay, colloid, okay. Ewan, ilang items na po. Ayan. So, sorry na sa, na to ha, kasi kinuha ko to sa iba't ibang seasons, kaya iba-iba yung numbering niya. Okay, iba't ibang season ng let, kaya iba-iba yung numbering niya, hindi ko na natanggal. Okay, ano sagot natin? That's plasma. Ano ba kasi yung colloid? Okay, hindi po siya state ng matter, mixture na po yung colloid. Now, itong foam and gel ay uri siya parehas ng colloid. Okay, ayan. So, ang sagot po natin dito ay plasma. Ayun, yung ionized gas, So, saan matatagpuan tong plasma na to? Sa ating mga between. Ayan, between at neon lights. Ay, ang galing naman. 21/22, nakakatuwa naman. O, diba? So, goods na kayo sa science. Yung mga matataas ang score. Dyan? Score. Okay? Next. Which of the following is the lowest rank of coal and is otherwise called brown coal? Ano sagot dyan? Is it charcoal, lignite, anthracite, or bituminous? Sagot. Iba-iba ang sagot. Hindi pa ba kayo familiar dito? Lowest rank po ng coal. Okay? Lowest rank ng coal. Example po ng colloid ang milk. Okay, pag tinanong yung salat. Kasi nga po, pag sinabi natin colloid, again, mixture po yan. Okay, mixture po siya. Alright? So, yung gel and foam kanina, mixture din siya ng iba't ibang substances. Kaya po, uri siya ng colloid. So, in general term, mixture po ang colloid. Okay? Ano po ang sagot natin dito? That's alright. Ang tatandaan po natin dito mga chur, yung anthracite, that's the highest form, okay, of charcoal. Highest rank po. Highest rank of charcoal. Okay, anthracite. Ngayon, ang lowest rank natin is the lignite. Okay, lignite po ang lowest. Pakitandaan yan ha, yan ang tinatanong sa let minsan. Which is the lowest rank of coal, that's lignite. Lowest, lignite. Lowest, lignite. Highest, that's anthracite. Letter A. And then lowest is lignite. L. Ayan. Okay na po? Okay na po? Okay. Ayan. Ang pagkakasunod-sunod nga po niyan, the anthracite, bituminous, and then subbituminous, and then, okay. The feeding connections between all life forms are referred to as A. Nutrition cycles, B. Food web, C. Biochemical pathways, or D. Fossil cycle. Sagot. Sinabi ko na to kanina, diba? The feeding connections between all life forms.
Okay? Intertwined. Intertwined food chain. Ano daw yung intertwined feeding connection? Okay, ang nutrition cycle po, hindi siya tumutukoy sa feeding connection ng mga organisms, okay? Hindi po siya sa feeding relationship. Sa nutrient cycling po yan, katulad ng nitrogen at carbon cycle, okay? Yun ang nutrition cycle. Alright? Ang biochemical pathways naman po, yan po ay nangyayari sa loob ng katawan natin. Okay, tulad ng biochemical pathways. Glycolysis. Ayan, tulad ng glycolysis. Now, yung fossil cycle naman, may ganun ba? Wala naman, diba? So, ang sagot po natin dito ay, of course, food web. Intertwined food web. Ayan. Connection between all life forms, that's food web. Okay? Pag linear sequence naman, that shows how energy and nutrients flow, that's food chain. Okay? Pag linear pa lang. Pero pag sama-sama, series of food chain na, that's food web na. Okay? So, mas malawak siya. Next. O edi B. Sabi ni Chair. O edi B. Yes po, B. Food web po yun. If carbohydrates are hydrophilic organic compounds, lipids are blank organic compounds. Sagot. Ano naman daw ang lipids? Hydrophilic kasi, ibig sabihin water lover, water loving. Ayan. Ibig sabihin naman, parang analogy to. So, ang lipids daw, kung ang carbohydrates daw ay water-loving, edi ang lipids daw or fatty acids ay hydrophobic. Or ayaw ng tubig. Ayan. That's letter B po. Hydrophobic. Takot sa tubig. Ayan. Okay. So, ano ba yung lipids na yan? Under siya ng at si carbohydrates. These are types of that's macronutrients. Alright? Si carbohydrate po. Carbohydrate, proteins, fats, and lipids are macronutrients. Alright. Okay po? Ayan. Next. Yes. Macromolecules and macronutrients. Under na po si ng carbohydrates. Ayan. Next, this is true of recessive genes. Okay? Recessive, mga term hinahanap dito will only have phenotypic expression if present as a homozygous genotype. B should be paired with a dominant gene for it to be expressed. C will prevent a dominant gene from expressing its phenotype. Or D, have more superior phenotypic traits. Sagot. Ano din to? Suki din to ni Let. Silaging, which is true of recessive genes. Sa dami ba naman na nasagutan kong previous Let questions, ay di napapansin ko kung ano yung mga nauulit. Kaya alam ko, mataas yung awareness ko kung ano yung dapat kong ituro sa inyo at hindi. Ayan. Kaya sa mga nag-overthink po dyan, huwag kayo masyado mag-overthink. Mag-focus po kayo sa relevant and important concepts na madalas talaga lumalabas kay Let. Ayan. Not just the item but the concepts. Ayan. So, ang sagot po natin dito ay, ano ba yung recessive genes? Okay? Pag sinabi natin recessive genes po, tingin daw ako. Baba sa bed, baba. Mga aso po kayo. Alright. Ang letter B should be paired with the dominant gene for it to be expressed. Mali na po yun. Kasi po, kapag pinair mo si recessive gene sa dominant, matik po ang lalabas ang may express na trait ay yung dominant. Okay? Will prevent a dominant gene from expressing its phenotype. Di mali din po. Kasi again nga, ang recessive po nakatagong trait. Si dominant po yung laging na-express. Okay? Will have more superior phenotypic traits, maling-mali din po yan kasi nga, again, si recessive po ay tagong trait po yan. Okay, hindi po siya na-express. Ayan, correct kayo dyan, Sir Juan. So, ang sagot po natin dito, will only have a phenotypic expression if present as a homozygous genotype. So, may express lamang po ang recessive gene kung parehong recessive ang alleles or homozygous po ang genotype. Okay, ayan. So, again po, yung letter B, C, D, about po siya kay dominant. Si dominant po ang naghahari dyan sa options na yan. And letter A is the true statement here about recessive genes. Okay? Ayan. So, that's letter
Mali na ang nalagay kong letter. That's letter, ano po? Letter A po yan. Okay. Ayan. Next. Next. Anong oras na ba? 8:54. Malapit na mag-9. Hindi pa tayo tapos. Ayan. What is the unique feature of fungi? Ayan na naman tayo sa fungi. Mga sure, agad nga, binanggit ko sa inyo kanina, pakitandaan lagi. Anong kadugsong lagi ni fungi? Pagdating sa let, ni fungus. Ayan. Kung hindi yeast, ay ano? Okay. A, they have combined chitins and glucans in their cell wall. B, some are capable of bioluminescence. C, they contain mitochondria. Or D, they contain genetic material. Sagot. Tingin ako ng mga sagot. Hmm. Ang unique feature of fungi. Kasi sila ay may unique feature dahil ang kanilang cell wall ay merong, okay. So, some are capable of bioluminescence. Oo, hindi lahat ng fungi ay may kakayahan na magkaroon ng bioluminescence, but hindi rin naman siya unique feature ng fungi. Ayan, they contain mitochondria. Totoo to, but hindi siya unique feature ng fungi kasi maraming eukaryotes ang may mitochondria, of course. And then they contain genetic material. Lahat ng organisms may genetic material yan, kaya hindi siya unique sa fungi. So, anong sagot natin dito? That's letter. Tingin na ka mga sagot nyo. Letter A. Ayan. That's letter A po. They have combined chitins and glucans in their cell wall. Alright. Ayan. Kasi nga, di ba, components ng cell wall ay chitins, proteins, and sugar. Ayan. Ayan. Okay. Which of the following is a segmented worm that can be used to facilitate anticoagulation? Okay. Ano ba yung coagulation? Nakakatulong siya to prevent blood clotting. Okay. Letter? Okay. So, hindi sa earthworm. Ito yung mga bulate natin sa lupa na pinapain sa pangangawil. Ayan. Earthworms. Bloodworms, hindi po siya ginagamit for medicine or a medical field. Okay? Maggots? Aba, hindi naman po. Okay, hindi po maggots. So, that's leeches. Google Form, yes po. I provide weekly summative exams for Janet and Prof. Ed. Janet ay Saturday. And then, Sunday ay Prof. Ed. Okay, so ang segmented worm po natin that facilitate anticoagulation ay leeches or lenta. Okay, that's letter B, leeches. Ayan. Okay, pakitandaan na po yun ha, segmented worm, leeches. Anticoagulation, yan ang mga keyword natin dyan. Alright, next. The red tide phenomenon causes what particular marine organism to be poisonous for human consumption? How to avail? Kindly follow my TikTok profile then send me a message. Okay? Tanggalin na agad natin yung earthworms dyan kasi hindi naman sila marine organism. Tanggal natin ang earthworms. Arthropods, hindi sila apektado ng red tide. Okay? Now, ano ba kasi nagko-cause ng red tide, mga chur? Okay? Alin po ang cause ng red tide? That's algae po. Okay? Algae po. Yung algae, pag nagbo-bloom sila, naglalabas sila ng mga toxins. Okay? So, ano nang nangyayari? Itong mga toxins na to, na-absorb ng mga mollusk. Ayan, sila ang kaya magiging carrier ng toxin. Ano ba mga example natin dito? Katulad po ng mga tahong, talaba, ayan, mga ibang shellfish, ayan. Nagiging delikado sila kasi sila ang taga-filter ng tubig, 'di ba? Now, kapag contaminated yung tubig ng mga algae toxins, magiging sila, dangerous for human consumption, 'di ba? Kaya nga po merong mga napo-poison, 'di ba, ng mga tahong pag may red tide. Ayan, tahong ni Carla daw. Hoy, hindi pa. Okay, so yun po ang mollusk, yung mga tahong, talaba, iba't ibang shellfish. Okay, which element has Ca as its symbol? A, carbon, B, cadmium, C, californium, D, calcium. Ay, may mga hotel californium. Okay, sige, sige. Sagot kayo. Alin daw ang may symbol Ca? Ayan, ako sabay talaga ako mag-overthink nung nagre-review ako, no, mga chur. Actually, itong periodic element, sinaulo ko pa siya. Sinaulo ko pa talaga yung pagkakasunod-sunod niya. Kaya ko pa rin ngayon i-recite kahit hanggang ngayon eh. Ano sagot niyo mga chur? Alin yung CA dyan? California daw. Sample daw, sample. O sige, sige kung hanggang saan ko kaya.
Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, nickel, cobalt, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, rubidium, strontium, ano pa ba? Yttrium, zirconium. Diba? So, ulo ko pa rin siya hanggang ngayon. Pinikitan ko pa, no, 'di ba? So, since nakapag-take na naman ako ng board exam, hindi ko na sa inyo kailangan ipasaulo 'yon. Kasi nga po, ang lumalabas lang ay ganito. Okay, so nag-overthink nag-overthink ako no'n kaya sinaulo ko pa siya. But, hindi niyo na po kailangan sauluhin 'yon. Kailangan niyo na lang pong gawin ay sauluhin yung mga madadalas na iba yung symbol sa meaning. Okay? So, 'yun po. Hindi niyo na po kailangan ng mnemonics nun, okay? Kasi po, ang kailangan niyo na lang alamin dito ay yung symbols nila. So, ang sagot po natin dito ay CAI. Letter D po yan, calcium. Okay, ngayon, kapag naman sinabi natin gold, ano po ang symbol kapag gold? Comment section, nalabas po yan. Ano daw ang symbol ng gold? Ah, mm. Okay, very good. How about silver? Silver. Okay, AU po yung gold. Correct kayo dyan. AU. Sa AU na ako. Ala, sa AU na ako. Kapag naman silver, that. So, kung kayo ay mahilig sa memorization, well, that's your advantage pagdating sa Gen Ed. Mas marami kayong dalang bala, mas mataas ang rating. Ayan. Kasi maraming objective questions sa Gen Ed. Pero pagdating sa Prof Ed, hindi masyadong effect ang memorization. Effective, rather. Ano? Kasi po, ang Prof Ed ay situational application. So, dapat ikaw ay you know how to be a teacher. Okay? Ayan. Okay, how about, okay, correct po kayo, AG po ang silver. Okay, how about naman ang, ano pa ba ang copper? Ano pa? Sa copper po, ano ang symbol ng copper? Sure, di ako fan ng memorization. Okay, so kung hindi kayo fan ng memorization, maganda yung ginagawa natin ngayon na nag-rationalize tayo, mas naiintindi nyo yung concept. Ano, mas madaling i-retain kapag naiintindihan nyo kasi mga chair. Unlike kapag sinasaulo nyo lang talaga siya as it is. Okay? So, mas madaling intindihan kapag meron kang foundation nung concept na yun, yung knowledge mo. Ako, unabli kayo. Ano daw ang copper? That's CO daw? Hala. See you po. See you later. Okay? Kapag copper, see you later. Ayan. Kapag gold, sa'yo na ako. Sa'yo na ako. Ayan. Ayan. Okay. How about iron? Ano naman kapag iron? See you soon. How about iron? Tingin nga ako. Ano naman ang symbol kapag iron? Okay, that's Fe. Okay, Fe. Fe. Sulfate, 'di ba? Kasi po ang iron ay ang Latin name niya ay ferrum. Ano, ferrum kaya siya nabigyan ng name na Fe. Okay? Ayan. Next, ano pa? Sodium. Ano naman kapag sodium? O, tingin. Yung mga RA na madalas sa board exam ay naka-application type na siya. Ano, hindi like anong RA number ito, anong RA number yan, hindi po. Okay? Kailangan mo i-apply kung ano yung mga laman ng RAs na yan. Okay, halimbawa sa Magna Carta, Code of Ethics, i-apply mo na siya sa Prof Ed. Application of your knowledge or your understanding about these RAs na. Okay? Tingin ako. Sodium, that's Na. Very good. How about potassium? Potassium po. Very good. Letter K po ang potassium. Ayan ha, pakitandaan na yun ha. Okay, the Philippines lies in the blank, an area where many volcanoes are active. A, volcanic rim. B, ring of fire. C, wheel of fire. Or D, archipelago fault line. Okay, next na. Okay, okay, next na. Ayan na. Ito na. Alin daw? The Philippines lies in what area? So if you want to avail, go na po kayo. Okay? Message me lang. Follow my TikTok profile to send me a message. Okay. Yes po. Ang sagot natin dito, of course, ay Ring of Fire. Okay? So, Ring of Fire po, hindi wildfire. Ano, Ring of Fire po siya. Parang isang region siya na nakapalibot sa Pacific Ocean. Ano, kung saan maraming aktibo, maraming bulkan dahil sa mga tectonic activities. Okay, ayan. So, Ring of Fire po ang sagot natin dyan. Wheel of Fire daw, hala. Ayan po. Okay, pakitandaan na ha. Ayan.
Next, which is true of metalloids? Which is true of metalloids? A. Conduct heat better than metals. B. Conduct electricity better than metals. C. Have properties of both metal and non-metals. Or D. Conduct heat and electricity less effective than metals. Bakit may ringworm pa dyan? Laro kayong mga chair ha, laro. Metalloids. Ano ba pag sinabi nating metalloids? Okay. Okay. Metalloids or um mm, tingin ako. Okay, these are the elements that have properties of both metals and non-metals. Okay, yan po. Tinatawag din sila mga semi-metals. Ano, again, kasi meron nga silang properties of both metals and non-metals. Okay, that's metalloids. Ano mga example natin dyan? Boron, ayan, boron, um, tellurium, ano pa ba? Silicon, germanium, ayan po. Okay, so yun po ang balik na lang pala tayo sa periodic table, sure. Ayan po example natin. Okay po, sure. O, ba't nandito ka? Chernins? Chernins, hello? Yun po ang mga example natin ng metalloids. Ayan. Yes po, tellurium. Next. Pag di alam ang sagot, matic C yan. Hala, power up C yan. Sure. Dito po sa top dalat ay power up ano tayo. Ayan. Hello, sure. Mark and Giselle. Ayan. Okay, sagot tayo. What organism would most likely be in Arctic environment? A. Crocodile, B. Maya bird, C. Turkey, or D. Walrus? Sagot kayo. Ayan, very good. 144 ang nagsasagot ng ano, ang yabang. Okay, that's letter D po, walrus. Kasi saan nyo ba matatagpuan yung walrus? Sa mga Arctic environment po, ano, meron silang thick blubber. Ayan, para sa protection nila sa lamig. Ayan, yes po. Ang crocodile naman, nabubuhay siya sa tropical, ano, sa mainit na lugar. Maya bird, sa tropical regions pa rin yan, katulad dito sa Pilipinas. Turkey, sa mga, ano, yung temperate climates lang. Ganon. Yan. Yes po. So, that's walrus. Ayan. Alam na alam nyo na to, no? Kaya kayo next ng next. Okay, next. In a flame test, the presence of boron in a solution is evident by what color of flame? Sagot. Basta green po. Nako, Chair Ron, mag-decision ka. Is it A or D? May nagsasagot pa ng lila. Okay, mamili lang kayo dito sa dalawa. A or D? Brick green or bright green? Gold, of course, hindi naman siya kaugnay ng boron. Okay? Lilac, ang itong kulay na to ay associated siya sa ano, sa potassium. Okay? Sa flame test, sa potassium siya. And brick green, wala namang ganito. Hindi siya. Okay, so ang sagot natin dito of course ay bright green po. Okay, bright green. Saan po makikita? If you are a member of my review, okay, ito ay free live lang, okay? So, kung kayo reviewers ko, then you'll have the access to all of the perks. Ayan. Kapag kayo reviewin na, top the left. Ayan. So, this is a free live. Kailan daw ako mag-live ng Prof. Ed? Saturday and Sunday. Ayan. Okay, so ang sagot natin dito ay letter D po, bright green. So, ang boron po kapag flame test mo siya, magpapakita siya ng maliwanag na green light. Hala, parang ano, no? Squid Game yarn. Okay, so that's bright green po. Okay. Bakit nagkakaroon ng ganong kulay? Because of the emissions of distractor lang po yun, Chernino. Chernins, distractor po yung letter A. Okay, so ba't nagkakaroon doon ng ganong color? It's because of the emissions of the electrons. Okay, ayan. 95 ako sa science, pero ba't di ko alam to? So, lumabas to, September 2016 ba? Or 2016, yes. Alright, next. What is the basis for classifying plants based on phylogenetics considerations? Okay. Dito lang po ako nag-live sa TikTok. Sagot po kayo dito. Alin daw yung pang-classify ng plants based on phylogenetics considerations? Okay.
A. Natural composition. B. Physical composition. C. Structural similarities. Or D. Evolutionary sequence. O, naturo ko na to sa inyo mga chair ha. Naturo ko na to ng mga huling live natin. Tinuro ko na sa inyo. Ito po ay para sa board exam ng mga teachers sa mga nagtatanong dyan. Letter A, letter B, C, or D. Anong sagot? Natural composition po ba? Is it really natural composition? Naturo ko na to sa inyo. Classifying plants based on phylogenetics. Ano ba pag sinabi natin phylogenetics? Okay? Yung evolutionary history po ng plants. Okay? Kung paano siya nag-evolve from algae into land plants. Ayan po. Yun ang ibig sabihin ng phylogenetics, right? So, ang sagot po natin dito, sinabi ko na, is pakitandaan na po, phylogenetics, evolutionary sequence. Okay? Ayan. Hala, nagalit na si Chirlumpia. Huwag niyong ginagalit si Chirlumpia, ha? Ayan. What is the pressure exerting on the plasma membrane against the cell wall of bacteria, fungi, and plant cells? I think this is the last one. Okay. Okay. Ano ba yung turgor pressure? Siya yung dahilan kung bakit may firm na structure ang plants. Bakit siya nakatayo? And hindi siya parang lanta. Okay? Yan ang turgor pressure na tinatawag. So, ang sagot po natin dyan ay turgor pressure. Nasabi ko na pala. Ano? Alright. Kasi po yung turgor pressure yung po yung nangyayari na gawa po ng tubig sa loob ng cell na tinutulak niyo yung plasma membrane. Naglalaban yung plasma membrane at saka yung cell wall. So, nagtutulakan sila. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nananatiling firm po yung plants natin. Okay? Yung plant cells. Ayan. Okay. So, ang sagot po natin dyan ay turgor pressure. Okay, plasma pressure, wala naman pong ganon. Osmotic pressure, di ba? Pag sinabi natin osmosis, yan, water movement po yan. And then, yung wall pressure naman, dito na yung resistance ng cell wall, kaya nagkakaroon ng wall pressure. Okay? Ayan. So, ang sagot po natin dito ay turgor pressure. Okay, so I think this is the last one for science. May isa pa. Why does toothpaste help control tooth decay? Sagot natin muna dito sa last one, last na to. It cools the mouth and prevents germs from multiplying. B. It removes bad odor that remains after eating. C. It neutralizes acidic food particles that remain in the mouth. Or D. It surrounds the teeth with protective substances. Sagot. Kunwari hindi nyo nakita yung sagot kanina. Anong sagot nyo? Ayan po. It's letter C. C po. Okay, C. It neutralizes acidic food particles that remains in the mouth. Hindi po D as hindi ka na mahal. Ayan. Kasi nga po, yung toothpaste po, nagpe-prevent siya ng tooth decay kasi may mga substances po, di ba, ang toothpaste natin like fluoride, ayan, yung mga mild abrasives. So, yun po ang dahilan kung bakit nanoneutralize yung mga acidic food na nagkakos ng tooth decay sa atin. Okay? Ayan. So, kanina, di ang sagot nyo, ha? Nakita nyo lang ang sagot? Okay. So, mali po yun. Hindi po nagpa-provide ng physical barrier si toothpaste sa ating mga ngipin. Siya po yung nagpapatibay lang ng mga enamels natin, okay? Through, anong gamit para magpatibay yung mga enamels na yun? Through fluoride. Kasi nga yun yung neutralize niya, yung acids natin. Yung mga acids sa ating ngipin to protect tooth decay, okay? Right. Alright, so that concludes our review for tonight. Ayan. So, I hope marami kayo natutunan tonight for science, ha, mga chair. And kung kayo ay pasado sa rationalization natin, tonight, kayang-kaya nyo na ang science. Yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pak na kayo.